Okay mga kababayan, no, breaking news. Ito ay tungkol naman sa West Philippine Sea. So, ito yung mainit na balita sa ngayon ha. Hindi lang sa ating political. Hindi lang sa ating political na mainit na balita sa ating bansa. Kundi itong tungkol sa sa mga incheck na 'yan. So, breaking news ha. Ang Balikatan Exercise 2025 ipigilan ng China. Matindi tong China, no? Ipigilan ng China ang Balikatan Exercise dito sa Pilipinas, ha? O matindi kayo, ha? Ba't sino ba ang China para pigilan to? Bakit? Ano ba tayo? Probinsya ng China. Ba? Lagi na lang nakikialam itong China sa atin, no? Kung ano man ang gawin natin. So talagang pakialamero tong mga incheck na to, no? So ayan na, ito yung bibigyan natin reaction video sa ngayon, ha. So komentaryo, question, pwede rin naman kayo magbigay ng komentaryo diyan, no? So malaya naman tayong magbigay ng mga komentaryo. Dahil ito yung mainit na balita ngayon, ha, sa West Philippine Sea naman. So okay? At isa pa, Pilipinas dismayado sa Israel. Bakit kaya? Ba't kaya dismayado? Ano kaya ginawa ng Israel sa Pilipinas? Okay, no? So ito bibigyan natin ng reaction. Ngayon, kung bago ka pa lang sa akin channel, mga guys mga kababayan please huwag nyo munang kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Okay, and also please paka-subscribe din kay Summit Media Philippines. So bibigyan natin reaction to kay Summit Media Philippines. Please paki-subscribe din sa kanya. Okay, umpisa na natin kung ano yung mga China na to na pipigilan daw ang exercises, balikatan exercises sa Pilipinas. Malaki na ang kaibahan ng balikatan exercises ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taong pagsasanay. Sa isang pulong balitaan, ipinaliwanag ni Army Chief Lieutenant General Roy Galido na nakatuon ng dati ang mga balikatan exercises sa internal security at mga disaster response sa tuwing may mga kalamidad. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon niya ay nakatutok ang balikatan sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ngayong taon sa kung papaano poprotektahan ang bansa sa mga banta na nagbumula sa external threat laban sa mananakop at Oo nga, no? So talagang sinasanay ng mga Amerikano ang ating mga sundalong Pilipino sa external threat. Yung ibig sabihin external threat, yung mga kalaban sa bansa natin katulad ng mga incheck na yan. So sinasanay na dati ang balikatan sinasanay ang mga sundalo natin dito sa mga panlaban sa mga rebelde sa Pilipinas. Ngayon hindi na, kakaiba na ang tinuturo ng mga Amerikano ngayon. Yung external threat. Yung external threat, alam nyo na kung sino yung kalaban ng Pilipinas sa ating West Philippine Sea, kundi itong mga singkit ang mata. So, diretso pa natin. patay na rin sa pangangalaga ng ating mga teritoryo. Gayunman, tumanggi si General Galido na sabihing may kinalaman o may connection ito sa patuloy na pangaras ng China sa mga katubigan at himpapawid na sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan din ni General Galido ang ginagawa lamang ng Philippine Army ay ang kanilang mandato na maghanda at protektahan ang Pilipinas sa banta ng mga naghahari-ariang bansa. Samantala, ipinagmalaki din ng General Galido na maraming natutunan ang mga sundalong Pilipino sa interoperability operations and communications at maging ang paggamit ng mga makabagong kagamitan. Sa panig naman ng United States na siyang katuwang ng Pilipinas sa nasabing Balikatan Exercises 2025, sinabi ni US General Charles Blaine ng US. Tama yan, no? Tama yan yung ginagawa ng Pilipinas at ang United States, no? Na tinuturuan ng mga Amerikano ang ating mga sundalo sa mga makabagong armas. Makabagong armas. Kasi yung mga armas natin, mga sinauna pa yata yun.
mga panahon pa ng World War II yata yung mga kasangkapan natin na panggera. So, siyempre, tamang-tama yon na nandyan na ang mga Amerikano na tuturuan ng ating mga sundalo sa mga makabagong armas. Yan, tama yan. Saludo ako sa mga nangyayari ngayon sa ating Armed Forces of the Philippines. Pacific din na magandang oportunidad ang balikatan exercises hindi lamang sa mga kalyadong bansa nito kundi maging sa Amerika mismo dahil maraming natutunan di mano sila sa pagpapahusay at kahandaan ng bawat sundalong Amerikano. Ang balikatan exercises anya ay pagpapakita ng pagkakaisa at commitment sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa nito. Samantala, hinundina ng China ang nasabing balikatan exercises 2025 at sinabi nitong walang karapatan ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong version ng mga pag-iensayo na walang paintulot ng bansang China. Ayon Ayan na naman ng mga China, no? Nakialam na naman sa ginagawa ng Pilipinas. Sabi na nga ang China, wala naman kayong pakialam. Wala naman pakialam sa kung anong gagawin ng gobyerno ng Pilipinas. So bakit ba lagi nakikialam itong mga incheck na to? Hindi naman tayo probinsya ng Hindi naman tayo bansang China o sakop ng China, di ba? kay Mao Ning, tagapagsalita ng Foreign Affairs ng China, isa itong banta sa seguridad sa rehiyon at pagpapakita lamang ito na hindi sumusunod ang Pilipinas sa mga Sinasabi ng mga China na banta sa seguridad nila. Sino bang nagbabanta lagi? 'Di ba sila lang naman lagi ang nagbabanta sa West Philippine Sea. Sila nga mas maraming armas Tapos sasabihin nila na na banta ang Pilipinas sa katahimikan ng West Philippine Sea. Baliktad yata. nitong malaya at mapayapang Indo-Pacific. Dahil dito, gagawa di mano na mahakbang ang gobyerno ng China para pigilan ang mga susunod na balikatan exercises ng bansang Pilipinas at Amerika sa pamamagitan ng papapatigil di mano ng pag-i-import ng mga produkto na manggagaling sa Pilipinas tulad na lamang ng mga agricultural products ng saging at mangga nang sa gayon mapipilitan ang Pilipinas na sumunod sa kanilang mga pag-uutos. Sa kabilang banda, inihayag ng bansang Israel na magkakaroon ng mga pagkantala sa mga gamit militar na i-deliver nito sa Pilipinas dahil sa patuloy na pakikiharap nito sa digmaan sa gitnang silangan. Sinabi ng kanilang gobyerno na priority muna nila ang kanilang sandat na lakas para sa pagsusupply ng mga kagamitan tulad na lamang ng mga tangke, missiles at mga drones. Ang mga pagkantala na ito ay nagbigay rason para sa Pilipinas na humantong sa mga tensyon at mataas na antas ng pagpapalitan ng magkabilang panig na pilit naman inintindi ng Israel. Ito ay Yon. Ayun naman pala, kaya pala dismayado ang Pilipinas sa Israel. Kasi nga, yung mga binibiling armas ng gobyerno ng Pilipinas sa Israel, hanggang ngayon, hindi pa dumadating, ilang taon na, samantalang bayad naman kumbaga, bayad na ng buo. Bakit kaya hindi pa dinideliver ng Israel? Ayun ang tanong. Ano ba nangyayari talaga to? Ano ba nangyayari Israel? Naniniwalaan ng Israeli Ministry of Defense ay alam na ang tungkol sa mga karaingan na ito. Ngunit may mga panganib pa rin ng Israeli Defense Companies ay maaaring hindi makapaghatid sa oras, kaya ang plano ng DND na bawasan na ang pagbili ng mga gamit militar sa Israel sa pamamagitan ng paghanap ng ibang mga supplier. Ayan, tingnan nyo. Ayan nangyari Israel. Hindi na tuloy bibili ang gobyerno ng Pilipinas dyan sa inyo ng mga armas. Ang bagal nyo kasi. Samantalang bayad na kami, di nyo pa di-deliver. Okay, no? Okay, mga guys, mga kababayan, no? So, hanggang dito na lang tayo. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget, like and subscribe sa ating YouTube channel. Okay? So, maraming salamat.